Magandang araw sa inyo mga kapugi. Dahil bulok na ang daanan ng usok ng ating lutuan, kaya akin na itong pinalitan ng bagong kawayan. Pagkatapos ay nagluto na rin ako dito ng aking pananghalian. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Kain kayo mga kapugi. Pagdating ko dito sa itaas ng bundok ay kagad ko naman pinuntahan itong ating lutuan para malinisan itong loob ng ating gatungan, at napansin ko dito ay unti-unti nang nasusunog itong dinadaanan ng usok, kaya naisipan ko na itong palitan. Pero bago yun ay nalinisan ko muna at inilisan ng abo para kapag magluluto tayo dito ay makasingaw ng maayos ang apoy. Pagkatapos ay inilisan ko na ito ng lupa sa paligid nito dahil alisin na natin ito sa pagkakabaon, at itinabay ko muna dito ang ating lutuan na ginagamitan ng uling para hindi maging sagabal dito sa ating ginagawa. Kung nakikita nyo naman ay uling na dulo nito, kaya kailangan na talaga natin itong palitan dahil sa delikado ito kapag atin itong pinabayaan. Inilisan ko lang ito ng yero dito sa dulo at dito ko lang inilagay malapit sa ating kubo dahil magagamit pa natin yan na panggatong kapag tayo ay nagluluto. Meron na ako ditong kawayan, nakuha ko pa ito nakaraan kasabay doon sa pagkuha natin ng bubong ng ating dayaway ubin mga kapugi. Ito yung ipapalit natin sa daanan ng usok dahil sa medyo mahaba ito kaya atin itong pinutulan. Pinantay ko lang ang bawat dulo nito at naghanap ng pwedeng pagpwistuhan ng kawayan dahil bubutasan natin ang loob nito mga kapugi dire-diretso hanggang sa pinakadulo gamit itong mahabang kahoy na matuwid. At nung nakabutas na ako dito hanggang sa gitna ay inilisan ko muna ito ng laman bago naman butasan itong sa kabila. Madali ko lang itong nagawa mga kapugi dahil sa malambot lang ang loob nitong kawayan, at nung nabutasan ko na ito lahat ay akin na itong sinilip para makita ko kung tumagos na ba talaga sa kabila, at nung okay na ay tinanggalan ko ng kagad ito ng laman. Pagkatapos ay kinuha ko na dito yung yero mga kapugi, yung tinanggal natin doon sa lumang kawayan na daanan ng usok. Nilakihan ko din ng butas dito sa dulo, at yung kabilang dulo naman ay lalagyan natin ito ng yero. Ang purpose nito mga kapugi, kapag umuulan ay hindi ito mapapasukan ng tubig. Dinikit ko lang ito gamit itong pako. Pagkatapos ay dinala ko na kagad dito sa ating lutuan dito sa loob ng kubo para mapalitan na natin itong dinadaanan ng usok. Maganda kasi kapag bago ulit itong kawayan mga kapugi para kampante tayo na hindi ito masusunog habang nagluluto tayo dito sa kubo. Para tumibay palalo sa pagkakalagay dito ay tinalayan ko ito ng alambre. Pagkatapos ay kumuha na kagad ako dito ng lupa dito lang sa likod ng ating kubo dahil ito yung ipangtapal natin doon sa inilagay nating daanan ng usok. Kumuha na din ako dito ng kaperasong kugon mga kapugi. Pinutol ko lang ito ng maliliit dahil ito yung ilalagay natin na ipanghalo sa putik. Pagkatapos ay binuhos ko na dito ang nakuha natin lupa. Nilagyan ko lang ito ng tubig para ito ay maging putik, at dito ko na din isinabay sa paghalo ang nakuha nating kugon. Ang purpose kasi nito mga kapugi, kapag dinapal na doon sa dinadaanan ng usok, kapag mainita na ito at magkakaroon ito ng bitak ay hindi kagad ito maguguho mga kapugi dahil sa mayroong dahon ng kugon na nakasuporta. Pagkatapos kung minasa itong putik ay dinala ko na kagad ito sa loob ng ating kubo para ipantapalan natin ito sa dinadaanan ng usok. At mayroon akong dahilan kung bakit putik ang inilagay ko dito, para kung mabulok naman ulit itong ating kawayan ay madali lang natin itong mapapalitan. At kung natambunan ko na lahat ito ng putik ay kagad ko naman itong pinantay para maganda naman tingnan. Sa wakas ay bago na ulit ang daanan ng usok ng ating lutuan mga kapugi, kaya binalik ko na itong lutuan na pang-uling dito sa dati niyang pwesto. At bigla na namang umulan dito sa itaas ng bundok. Habang tayo dito ay nagsisimula ng magatong, tinakpan ko muna din dito yung isang butas at may salang na muna itong takuri para mainitan lang muna itong daanan ng ating usok. At kung okay na ay pinalitan ko na ito ng kawali dahil magluluto na tayo dito ng ating pananghalian mga kapugi. Magpiprito muna tayo dito ng bangus bago natin itong sasabawan. Habang nagpiprito tayo dito ng isda ay naghiwa na tayo dito ng ating mga ricado dahil ang lulutuin natin dito ay sarsyadong bangus mga kapugi. At nung natapos na tayo dito magprito ay binawasan ko lang yung mantika dito sa ating kawali para makapagisa na tayo dito ng ating mga ricado, bawang sibuyas, luya at kamatis ang ating inilagay dito. Maganda kasi dito sa ginawa kong lutuan mga kapugi ay hindi tayo nauusukan habang nagluluto. Kahit malakas man ang hangin ay hindi ito maiistorbo, at kagandahan pa dito ay matipid pa ito sa panggatong. Pagkatapos ko magisa dito ng mga ricado ay nilagyan ko kagad dito ng tubig. Nilagyan ko din ng paminta, seasoning at ng asin, at nung kumulo ay dito ko na binabad itong bangus. Pinakuluan lang natin ito ng saglit mga kapugi. Pagkatapos ay nagbiyak na din ako dito ng 2 itlog para maihalo na natin ito sa sabaw. Hindi ko lang ito binigla sa pagbuhos para hindi bubuo kapag naluto. Ganito lang ako magluto ng sarsyado mga kapugi. Medyo dinamihan ko ito ng sabaw dahil sa mahilig tayo sa sabaw kapag kumakain. Pagkatapos ay inalis ko na ito sa pagkakasalang dahil kakain na tayo dito mga kapugi habang mainit pang sabaw. Masarap pa naman ang kain lalo kapag umuulan. So paano mga kapugi, kain po tayo. Kain tayo mga kapugi. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video.
Ito yung paborito ko mga kapugi, siya na bangus. Sarap. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat. Shoutout nga pala kay at yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.